Mabilis na sinalo ni Lucia ang itinapon ng mga papel ng kaibigang si Diana. Maingat niya itong binuklat at binasa. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Pwede na siyang bumalik sa Pilipinas habang nakatingin sa mga litrato na nasa kanyang harapan. Mr. Cedric McCrigor, 32 years old, Magnet, the youngest billionaire. 15 taon ang kanyang hinintay. Para sa kanya ay napakatagal ng kanyang hinintay. Masyadong mabagal ang mga araw. 15 taon na punong-puno ng galit ang kanyang dibdib. Buo na ba ang pasya mo, Lucia? Tanong ni Diana. Itinaas ni Lucia ang kanyang mga kamay, tanda ng pagsasang-ayon. Paano kung mabigo ka? Hindi ako mabibigo, Diana. Tinawagan ni Lucia ang sekretarya. Pinaayos ang kanyang flight pa uwi ng Pilipinas at ASAP. Iiwan niya ang sariling kumpanya kay Diana. Mabuti na lamang at meron siyang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Kaibigang kasama niyang lumipad ng Nevada sa kanilang mga murang edad. Niyakap ni Lucia si Diana habang ito ay nasa airport para sa kanyang flight pa uwi ng Pilipinas. Walang inaksayang oras si Lucia pagdating sa Pilipinas. Unang gabi ay makikita ito sa bar, umiinom mag-isa. Seductive ang suot. Nababagot na ito nang hindi pa dumadating ang kanyang hinihintay. Isang lagukan pa ng alak, biglang tumalim ang mata ni Lucia. Tumating na ang kanyang target. Tumayo si Lucia at sinadyang umupo sa bar counter at nagkunwaring tipsy. Ilang oras pa ang lumipas at, bingo! Lumapit sa kanya si Cedric, nag-alok ng alak. Sa halip na sumagot si Lucia, ay agad itong kumapit kay Cedric, sadyang hinalikan at biglang umalis. Naiwang nakatulala si Cedric, agad nagtanong sa mga waiter at doon niya nalaman na first time nilang nakita ang babae. Habang nagmamaneho pa uwi si Lucia, ay nakangiti ito, dahan-dahan lang Lucia. Ayaw ng easy to get ni Cedric. Kinabukasan ay makikitang nasa golf club si Lucia. Sexy ang suot nito, sa height na 5 talampakan at 8 pulgada, balingkinitan, hindi masyadong maputi pero may makinis na kutis. Ang lahat ay napapalingon. Nagkunwaring nagulat si Lucia nang biglang lumapit si Cedric at binati siya. Hanggang sa makikita silang nagkakape sa coffee shop sa loob ng golf club. Agad nagpaalam si Lucia. Hindi ito nagpapigil kay Cedric. Mabilis na pinaharurot ang arkiladong mamahaling sasakyan. Makikitang nakatayo si Cedric sa labas ng pintuan ng inuupahang kondo ni Lucia. Naririnig niyang may kausap ang babae. Matigas pa lang talagang babae si Lucia. Kumatok at pinagbuksan ito ni Lucia. Mabilis na tumibok ang puso ni Cedric. Mahal na mahal niya ang babae. Nababagot na siya sa mga nangyayari. Hindi na siya umiwas sa halik ni Cedric. Hinagkan niya ang lalaki ng mahigpit nang biglang kumalas si Lucia. Umiyak. Sinabi niyang mahal niya si Cedric, ngunit natatakot siya. Ayaw niyang magaya sa mga magulang niya, nagsamang hindi kasal, kaya noong iniwan sila ng kanyang ama, ay walang nagawa ang kanyang ina. Hanggang nagkasakit at namatay, niyakap ito ni Cedric at nagsalita. Lucia, matagal na akong walang bakasyon mula sa trabaho. Punta tayo ng beach. Ngumiti si Lucia at tumango. Makikitang naglalakad sa beach ang dalawa, nakaupo sa tabing dagat at pinapanood ang paglubog ng araw na magkayakap. Mahal na mahal kita, Lucia. Mahal din kita, Cedric. Lumuhod si Cedric sa harapan niya. Will you marry me? Yes. Ang mabilis na sagot ni Lucia. Buhat-buhat ni Cedric si Lucia, nakadamit pang kasal sa kanilang honeymoon suit. Madaling araw. Ay makikitang nakatayo si Cedric sa balkonahe. Nag-iisip bakit wala siyang makuhang impormasyon tungkol sa asawa. Masayang nag-aalmusal ang mag-asawa. Masayang nagsisilbi si Lucia. Pagkatapos ng 3 araw, laking gulat ni Cedric nang wala siyang madatnan sa bahay. Wala lahat ang gamit ni Lucia. Patay din ang telepono nito. Halos araw-araw ay lasing si Cedric. Makikitang may kausap si Cedric sa telepono. Sa kabilang linya ay ang divorce attorney ng asawa. Sinabi ng abogado ang mga demands ni Lucia. 50% share sa lahat ng company at ari-arian. Umiiyak si Cedric, iniisip kung saan siya nagkamali. Mas ikinagugulat niya ang huling sinabi ng abogado, gustong makuha ni Lucia ang White House na matatagpuan sa Lemery, Batangas. Paanong alam ni Lucia ang tungkol sa abandonadong bahay? Noon pa man ay nahiwagaan na si Cedric sa asawa. Nakita niya lang ang tunay na pagmamahal ni Lucia sa mga mata nito, kaya binaliwala niya ang lahat ng red flag. Malungkot na mukha ni Lucia ang kaharap ng mga kaibigan niya sa Nevada. Napamahal siya kay Cedric, ngunit nanaig ang paghigante.
Matamang may kausap si Cedric sa loob ng opisina at nagulat ito sa lahat ng natuklasan. Nasa California sila ng mommy niya ay bihira lang dumalaw ang kaniyang ama. Halos walang kinukwento ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Ang pagkakaalam niya lamang ay isa itong manager ng isang malaking kumpanya. Ang madalas lang na pangako ng kanyang ama ay malapit na silang bumalik sa Pilipinas dahil sa sinisimulan nitong negosyo. Hanggang isang araw ay sinundo sila nito at umuwi ng Pilipinas. Tumuloy sila sa White House. Halos araw-araw ay nag-aaway ang kanyang mga magulang. Hanggang sa nakikita niyang sinasaktan na ng kanyang ama ang kanyang ina. Ang hindi niya makalimutan ang sinabi ng kanyang ama, bakit hindi na lang manahimik at magpakasaya sa kayamanang nakahain na. Napansin na lamang ni Cedric na unti-unting nawawala sa katinuan ang kanyang ina. Hanggang sa nilagak ito ng kanyang ama, sa mental health hanggang sa binawian ito ng buhay. Naging sunod-sunurin si Cedric sa kanyang ama. Hanggang isang araw ay isang malakas na putok ng baril, ang kanyang narinig ng kanyang takbuhin ay nakahandusay na ang kanyang ama. Bakit nagpakamatay ito? Gulong-gulo ang isipan ni Cedric kung ano ang mga nangyayari. Ipinagpatuloy niya ang pagpatakbo ng kumpanya. Iniwan niya ang White House na nagbigay sa kanya ng masamang panaginip. Halos nakalimutan na niya ito. Bakit ito naisama ni Lucia sa kanyang mga demands? 50% share sa kumpanya at full ownership sa abandoned White House. Ngayon ay kaharap niya ang investigador. Halos madurog ang kanyang puso sa natuklasan. Ang may-ari ng White House ay si Don Benedict Lopez. Ang siya ring may-ari ng kumpanya na pinapasukan ng kanyang ama noon bilang manager. Napag-alaman na nagpakamatay ito, nagbaril sa sarili, ayon sa pulisya ay may foul play at ang tanging suspek ang kanyang ama. Siya lang ang labas, pasok sa White House bilang katiwala at manager ni Don Benedict. Nang oras na mangyari ang krimen, ang 13 taong gulang na anak ni Don Benedict ay nasa bakasyon kasama ang mga pinsang dumating galing Nevada. Walang iba kundi si Lucia Lopez. Isinama ito ng kapatid ng kanyang ina sa Amerika pagkatapos ng mga pangyayari para sa kaligtasan nito. Hindi totoo ang sinabi ni Lucia na hindi pinakasalan ng kanyang ama ang kanyang ina. Sinabi lang ito para siguraduhing mapakasalan niya. Napapaiyak si Cedric, labis na nasasaktan sa mga sinapit sa buhay ni Lucia. Ang kanyang mga kumpanya na napalago sa loob ng ilang taon ay hindi sa kanila. Pinatay ng kanyang ama si Don Benedict sa loob mismo ng bahay kung saan din nagpakamatay ang kanyang ama, sa White House. Habang sa Nevada, ay laking gulat ni Lucia nang makita ang mga papel galing sa abogado. Inilipat ni Cedric ang lahat ng kumpanya at ari-arian ng mga McGregor sa kanyang pangalan. Ang divorce paper ay pirmado. Hindi na sila mag-asawa ni Cedric ang lalaking tanging minahal sa kabila ng gusto niya lang itong paghigantihan. Bakit hindi siya masaya ngayong nasa kanya na ang lahat? Napaiyak si Lucia. Agad lumipad ng Pilipinas. Sarado ang magarang bahay na tinitirhan ni Cedric, maging ito ay nakapangalan sa kanya. Walang itinira si Cedric para sa sarili niya. May pansamantala ding iniwan na tagapamahala sa kumpanyang iniwanan sa kanya. Sinabi ng kausap na ang bagong may-ari ay darating pagkatapos ng 2 buwan na si Miss Lucia Lopez. Walang alam ang kausap na siya si Lucia Lopez. Umiiyak si Lucia sa hotel kung saan siya pansamantalang nanunuluyan. Hanggang sa naisipan ni Lucia ang beach kung saan nag-propose ng kasal si Cedric. Hindi siya nagkamali. Nakaupo ito sa beach, madilim, naliliwanagan lamang ito ng buwan. Umupo siya sa tabi nito. Agad na lumuhod si Cedric at humingi ng tawad sa nagawa ng kanyang ama. Sinabi niyang wala siyang alam sa mga nangyari. Niyakap ito ni Lucia. Pinatawad na kita, Cedric. Patawarin mo din ako. Pinahid ni Cedric ang kanyang mga luha. Wala kang kailangang ihingi ng tawad, Lucia. Napakabuti mo at ng mga magulang mo. Kami, kasama ng pamilya ko, ang patawarin mo. Nagkayakap ang dalawa. Makikitang pinagagawa ni Cedric at Lucia ang White House kung saan nangyari ang lahat ng problema. Pinangako nila sa sariling, babaguhin ang kwento at itama ang lahat. At umpisahan sa bahay kung saan ipinanganak at lumaki si Lucia. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.